Since lahat tayo nandito, para sa tanong mo, Amelia, may karapatan si Yukino dito dahil siya lang naman ang founder ng organization na ito. Nalaki ang mata ni Amelia. Lahat ng nandito ay nagulat at ang iba ay proud na ngumiti kay nanay. Just like what I've said before, YV Org is created by Miss YV to help those abandoned children, and she also have a lot of charities. The 1 billion membership fee will be given to those who needs help. Every event of this org will pay 1 million. Hindi ka makakapasok sa org na ito kung hindi ka mayaman at higit sa lahat, hindi namin pinapayagan na makasali dito ang isang mistress. This organization exclusively for legal and from wealthy family. Pati ako'y nagulat sa pahayag ng kaibigan ni nanay. Wow, wala akong idea na may ganito pala si nanay. Nay, ngumiti lang siya sa akin nang lingunin ko. Habang wala si Yukino, sa akin niya ibinigay ang pangangalaga ng org. I'm sorry, Amelia, but you lied to us. Sabi mo sa amin na you married with Diego. Nahampas na Amelia ang table at galit na tumayo. I am Mrs. Amores. Lahat kami ay napalingon kay nanay nang pumalakpak siya. Ang galing mong gumawa ng kwento. Kailan ka pa naging Mrs. Amores, Amelia? Sa pagkakaalam ko, hindi pa kami annulled ni Diego. So I'm still the legal wife. You're just the mistress. Buong pagmamalaking sabi ni nanay. Hindi ko mapigilan ang mapangiti. Palaban ang nanay ko. And one more thing. You don't belong here. Drag her out. May pumasok na 3 guard at tinuwakan sa magkabilang kamay sa Amelia. Let me go! Nagwawala na si Amelia hanggang sa magkalapit na sila ni nanay. Magbabayad ka sa pamamahiya mo sa akin. Hindi pa ako tapos sa'yo. Banta nito. Ninisian lang siya ni nanay. Nang mawala na si Amelia ay naupo na kami ni nanay. It's been a long time since you left, Yuki. Ngumiti si nanay. You know me, Laura. Lahat nakukuha ko. Kaya naisip ko na bakit hindi ko subukan maging mahirap. Natawa sila. So how was it? Curious nilang tanong. At first nahirapan ako pero kalaunan nasanay din. Lalo na nang dumating sa buhay ko mga anak ko. Napatingin sila sa akin. Are you related to Mr. Wilson Melendez? Baling sa akin na babaeng mala Korean ang itsura. He's my father-in-law. Sagot ko. So, you're the wife of Anthony Melendez? I nodded. That's impossible. Nakilala na namin ang asawa ni Anthony at yun ay si Jane, ang anak ni Amelia. Bahagi akong natawa. Obsessed si Jane sa asawa ko. To think na siya ang asawa ni Anthony. Don't believe her. I'm the legal wife. Napatango sila. So Jane also mistress? May anak na sila ni Anthony. Sabat na isang babaeng mukhang masungit. Anthony already confessed to me. He's not the father of her child. Naniniwala ako sa asawa ko kaysa kay Jane. She wants to ruin my family. Sagot ko. Well, ganun naman talaga siguro mga kabit. Gagawin na lahat para makuha ang gusto nila. Sabi nila, I won't let her. Lalo na ngayon, I'm pregnant. Masaya akong sabi. Natahimik sila pero maya-maya lang ay may pumasok na babae. Galit na galit si Jane na lumapit sa amin. Anong ginawa mo? Napakasama mo. Buliw niya kay nanay. Ngumiti si nanay at tumayo. You're not welcome here. My mom also part of this org, so I have rights to be here. Pinag-cross ni nanay ang mga kamay niya. Sad to say, Iha, but she's not part of this organization. I won't allow a mistress just like you and your mom. Get out of here. Kung ayaw matulad sa nanay mo na kinaladkad palabas. Matapang na saad ni nanay. Ang kapal na mukha mong gawin sa amin ito. Hindi ikaw ang founder ng organization na ito. Kung magmatapang ka parang ikaw may-ari nito ah. Natawa ng bahagya si nanay. Iha, I'm the founder of this org, so get out of here. Bulgar sa kanya ni nanay. That's impossible. Hindi makapaniwala si Jane. If you don't believe me, do some research. And one more thing. I'm happy to know that I'm the new owner of your company. Masayang sabi ni nanay kay Jane. Q! Nanggagalaiti sa galit si Jane. Bago pa siya makalapit kay nanay ay napigilan na siya nito. Kinuha ni nanay ang wine sa table at binuhos dito. Huwag ka na lalapit pa sa mga anak ko.
Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Galit na sabi ni nanay. Alam niya ang hirap ng pinagdaanan ko nang dahil kay Jane. Ngayon malaya na si nanay na gantihan ng mga taong nanakit sa amin. Kinaladkad ng palabas si Jane. Humarap sa amin si nanay. Kung may close dito sa Amelia, I will pay your membership and leave this org. Hindi ko kailangan ng ahas at plastic sa org na ito. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango sila. Let's go, Chloe. Tumayo na ako't sumunod kay nanay. Nay, hindi mo na kailangan gawin yun kay Jane. Sabi ko, kung hindi ka lalaban anak, mas lalo ka nilang guguluhin. Malakas ang loob nilang kunin ang lahat sa iyo kasi hindi ka lumalaban. Alam ko na ako ang nagturo sa inyo na huwag lumaban at pakitang malakas kayo pero anak, kapag sobra na, lumaban ka na. Nakikita ko kay nanay na seryoso siya. Totoo ba na ikaw na ang may-ari ng company ni Jane? Tanong ko nang may maalala. Ngumiti si nanay sa akin. Bala kong ibenta ang company niya. Nalaman ko na dahil sa business partner ni Anthony si Jane, kaya may karapatan si Jane na magpunta sa company ni Anthony. Kaya naisip ko na kunin sa kanyang company para wala na siyang dahilan para makipagkita pa kay Anthony. Nay, I'm speechless. May ginagawa na pala si nanay para mapagaan ang loob ko. Mahal ko kayo ng kapatid mo, kaya lahat gagawin ni nanay para sumaya kayo. Ilang taon ka na rin hindi nakakasama si Anthony dahil kay Jane. Oras na para maayos ang pamilya niyo anak, lalo na't may anak na kayo. May ngiti sa labing sabi ni nanay. Hinaplos niya ang bilugan konti yan. Masaya ako na si nanay ang naging ina ko. Salamat, nay. Bukal sa loob ko sabi, you don't need to thank me, anak. Lagi lang ako nandito para sa iyo at sa kapatid mo. Sagot niya, ibibigay ko lahat para sa inyo. Napayakap ako kay nanay at naluha. Don't cry, anak. Baka mapano pang apo ko. May ngiti sa labing saad ni nanay. Huminga ako ng malalim at kumalma. Masaya ako dahil unti-unti na nagiging maayos ang buhay namin. Umuwi na kami sa bahay ni tatay. Sumalubong sa amin si tatay sa front door. Nanlaki ang mata ko nang sampalin niya si nanay. Galit na galit si tatay habang may ngiti sa labi ang mag-inang impakta. How dare you! Akmang sasampalin ulit siya ni tatay nang humarang na ako. Sige, subukan mo ulit saktan si nanay. Hindi na ako papayag na saktan mo ulit si nanay. Galit ko sabi, umalis ka dyan, Chloe. Mautoridad na sabi ni tatay. Mabilis akong umiling bilang pagtutol. At sino ka para sundin ko? Galit kong sigaw. Natigilan si tatay dahil sa inasal ko. Chloe! Galit na sigaw sa akin ni tatay. Hindi ako nagpatinag. Sumusobra ka na, tay. Pinahiya niya sa Amelia pati na rin si Jane. Kinuha niya ang company ni Jane. Anya, alam ko, tay. Ginawa yun ni nanay para wala ng dahilan si Jane para lumapit pa sa asawa ko. Sagot ko. Karapatan ni nanay na tanggalin sa Amelia sa org dahil si nanay ang founder. Nasa rules na hindi pwede ang kabituan. Sigaw ko. Mas lalo ko atang ginalit si tatay. Hindi ko kabit sa Amelia. Asawa ko na siya. Hinila ko ni tatay palayo kay nanay. Napalakas kaya nawalan ako ng balanse. Napaupo ako sa sahig. Chloe! Galit na sabi ni nanay. Nagulat kami lahat nang may dugo sa hita ko. Nay! Naiyak kong sabi. Ano nangyayari dito? Tanong ni Anthony na kapapasok lang. Napatingin siya sa hita ko. Shit, Chloe! Ano nangyari? May pag-aalalang lumapit sa akin ng asawa ko. Ang baby natin! Tapaluha ako. Hindi pwedeng mawala sa akin ang baby ko. Binuhat ako ni Anthony. Dinala niya ako sa ospital. Anthony, ang baby natin! Binilisan niya ang pagdodrive. Please, Chloe, calm down. Baka mas lalong lumalay ang pag-bleed mo. Walang masamang mangyayari sa baby natin, okay? Paninigurado niya. Sana nga, dahil hindi ako papayag na walang mananagot sa nangyari sa akin. Anthony, kumusta ang anak ko? Humarap ako kay nanay. Ligtas na po mag-ina ko. Parang nakahinga ng maluwag si nanay. Salamat, iyo. Pasensya ka na't nadamay pa sa gulo namin ni Diego si Chloe. Hindi na sana nangyari ito sa anak ko. Nagsimula nang umiyak si nanay. Niyakap ko siya't inalo. It's okay, nay.
Ang mahalaga ligtas ang mag-ina ko. Sagot ko. Tumango siya. Humahangos na lumapit sa akin si Tito Diego. Kumusta si Chloe? Galit na humarap si nanay kay Tito Diego. Kasalanan mo lahat ng ito. Hindi na ako papayag na sasaktan mo ulit ang anak ko. Sobrang pasakit ng idinulot mo sa amin, Diego. Mahiya ka naman. Hindi pa ba sapat na sinira mo pamilya natin? Pati ba naman ang apo ko gusto mong saktan? Sisinuto kay Tito. Pinigilan ko si nanay dahil halos sumabog na ito sa galit. Gusto kong magsalita pero nagpigil ako. Pati ang asawa ko'y nadadamay na sa gulo ng pamilya niya. Wala akong idea na sobrang complicated ang buhay ng asawa ko. Biglang nagbago ang buhay namin dahil sa pamilya ni Chloe. Pati si Jane ay related din pala sa asawa ko. Sobrang gulo ng pamilya nila at hindi ko alam kung kaya ko pa ba napayagan pa si Chloe na makisama sa kanila kung ganito na masasaktan ng mag-iina ko. Hindi ko papayag na may mangyaring masama sa asawa ko. Lumabas ang nurse at tumingin sa amin. Mabuti na lang at nasa maayos na kalagayan si Chloe. Pwede na po kayong pumasok sa loob. Nakangiti nitong sabi. Okay, thank you. Naunang pumasok si nanay. Sumunod ako. Gising na si Chloe pagpasok namin. Lumapit kaagad sa kanyang ina. Niyakap siya ni nanay at tumalik sa noo. Puno ng pag-aalala si nanay sa asawa ko. Mabutit maayos na lagay mo. Sobra ako nag-alala sa iyo, anak. Ngumiti si Chloe. Kahit nahalata sa maganda nitong mukha ang pagod. Huwag kang mag-alala, Nay. Kumakapit pa si baby. Hindi siya pwedeng mawala sa akin. Napatingin ang asawa ko kay Tito Diego. Anong ginagawa mo dito? Singhal niya sa bagong pasok. Anak, mahinang usal niya kay Chloe. Huwag mo akong matawag-tawag na anak. Nandahil sa iyo muntik nang mawala ang baby ko. Napayo ko sa iya si Tito Diego. Chloe, nabaling ang atensyon sa akin ng asawa ko. Gusto ko na umuwi, Anthony. Pakiusap niya. Huminga ako ng malalim. Doon na kayo tumira sa bahay ko, anak. At least doon, mas nababantayan kita. At gusto ko rin makilala ng lolo mo. Nagkatinginan kami ni Chloe. Ngumiti ako sa kanya bilang pagpayag. Mas mabuti pa nga na mailayo muna si Chloe kay Tito Diego. Sobrang stress na ang asawa ko kada makikita niya si Jane. Sige, Nay. Ayoko na dito. Hinaplos ni nanay ang pisngi ng asawa ko. Chloe, anak. Mulim po kong napansin ni Tito. Hindi na ako babalik sa pamamahay mo. Nahihimigan ng inis sa binitawang salita ni Chloe. Huminga ng malalim si Tito Diego. I'm sorry, anak. Hindi ko sinasadya. Ayoko nang makarinig ng kung ano pa sa'yo. Umalis ka na dito. Pagtatabay sa kanya ni Chloe, lumabas ng room si Tito Diego. Kami na lang tatlo ang naiwan. Nagpaalam sa nanay na bibili lang ng pagkain. Hinawakan ko ang kamay ni Chloe. Sobra ako nag-alala sa inyo ni baby. Ani ko, pinahid niya ang luha. Akala ko'y mawawala na sa atin si baby. Hindi ko kakayanin kapag nangyari yun, Anthony. Hinalikan ko siya sa labi ng mabilis. Don't worry, hindi ako papayag na may mangyari masama sa inyo. Aalagaan ko kayo ni baby. Makakasama pa natin siya, okay? Paninigurado ko. Tumungo si Chloe. Pinagpahinga ko na siya. Pinagmamasdan ko ang natutulog na asawa ko. Masaya ako dahil hindi nakunan si Chloe. Ito ang unang anak namin kaya dapat lang na mag-ingat si Chloe. Pero hindi yun mangyayari kung patuloy pa din siyang titira sa pamamahay ni Tito Diego. Nandoon si Jane at hindi rin may iwasan na baka ma-stress si Chloe sa bagong asawa ni Tito Diego. Napatingin ako kay nanay. Nakapapasok lang. Inilapag niya sa table ang pinamili niya. Naupo siya sa tabi ko. I'm sorry, iho. Nalagay sa panganib ang mag-ina mo ng dahil sa amin. Paghingi ng tawad ni nanay. Nay, huwag mo sabihin yan. Wala kang kasalanan. Siguro naman, hindi rin ginusto ni Tito Diego na mangyari ito kay Chloe. Napayo ko sa nanay at tahimik na umiiyak. Puno ng pagsisisi sa nangyari. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may mangyaring masama sa kanila. Inalo ko sa nanay. Ang mahalaga, Nay, ligtas na si Chloe at ang baby namin. Tumango-tango siya. Nakausap ko na si Dad. Doon na kayo titira sa bahay ko. Anya,
Kung yun po ang pasyon niyo, kung saan gusto ni Chloe, doon ako. Magalang kong saad. Salamat, iho. Ngumiti ako. Naalala ko na hindi ko pa nagagawang humingi ng tawad sa ina ng asawa ko. Alam ko na malaki ang kasalanan ko at pati sila nadamay sa problema namin ni Chloe. I'm sorry, Nay. Dahil nasaktan ko si Chloe. Alam ko na nga ako sa iyo na hindi ko siya sasaktan pero nagawa ko pa din. Sabi ko, sumulyap sa akin sa nanay. Nalungkot ako nang malaman ko nangyari sa inyo, iho. Hindi natin mapipigilan ang isang tao lalo na't mahal na mahal ka. Ayokong matulad sa akin ng anak ko, Anthony. Isa lang ang gusto ko para sa kanila magkapatid. Ang mahanap nila ang tao magpapasaya at magmamahal sa kanila. Minsan ako nagkamali at sana'y huwag dumating ang panahon na pagsisihan nila na mali ang taong minahal nila. Hindi na ako mangangako, Panay. Gagawin ko ang lahat para mapasaya si Chloe. Hindi ako papayag na masirang muli ang pamilya namin. Sabi ko, sana nga, iho. Kinabukasan nakalabas na rin ng ospital si Chloe. Dumiretso kami sa bahay ni Tito Diego para sunduin si Karen at kunin na din ang mga gamit namin. Sinamahan kami ni Tito hanggang garahe. Tay, huwag kang mag-alala. Bibisitahin kita kahit isang araw sa isang linggo dito ako. Kakausapin ko si nanay. Ngumiti si Tito Diego. Mag-iingat kayo. Anya sa magkapatid. Hinawakan ko ang kamay ni Chloe. Kanina pa kasi siyang walang imik. Ikaw na bahala sa mga anak ko, iho. Ngumiti ako. Makakaasa ka, Tito. Just call me Dad. I nodded. Umalis na kami at nagtungo sa bahay ni nanay. Sobrang mangha si Karen sa nakikita niya. Wala namang reaksyon ng asawa ko. Sumalubong sa amin ang mga maid sa front door. Pinagbuksan kami ng pinto ng butler nila. Pumasok na kami habang nakatayo si Don Q. Katabi ang kapatid ni nanay na si Tito Timothy. Welcome to Villafuerte Mansion, mga apo. Ngumiting humarap si nanay sa magkapatid. Sige na mga anak. Unang lumapit si Carl at yumakap kay Don Q. Sumunod kay Tito Timo. Ganun din ang ginawa ni Chloe. Hinawakan ni Q ang pisngi ni Chloe. When your mom's still in your age, you look exactly like her. Natutuwang sabi niya sa apo. Chloe smiled. Marami nga pong nagsasabi, Lolo. Muling napayakap si Don kay Chloe. Kung hindi ko pinabayaan ang mama mo, sana hindi na kayo naghirap pa. Patagal ko din pinahanap ang anak ko pero magaling magtago si Yuki. I'm so thankful that she's finally here and of course, pati kayo mga apo. Masaya kami, Lolo, dahil nakilala ka namin. Saad ni Karen. Masaya din ako, apo. Sobrang saya dahil kumpleto na sa wakas ang pamilyang ito. Inaya kaming maupo sa living room ni Don Q. Masayang nakapagkwentuhan siya sa dalawang apo niya. Hanggang sinaupan ni Chloe ang hirap nila noon nung iniwan sila ni Tito Diego. Hindi napigilang maiyak ni Don, kaya ang dalawang apo niya iniyakap siya. Para kahit papano'y hindi sisihin ng kanilang lolo ang sarili. Masaya kaming kumain ng dinner. Napalapit na din ang loob ni Karen at Chloe kay Don Q at kay Tito Timo. Nahiga ako sa tabi ni Chloe. Humiling siya sa balikat ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman, Anthony. Napatingin ako sa kanya. Uy, may problema ba? Habang tinititigan ko kaninang umalis tayo sa bahay ni tatay, hindi ko maiwasan na malungkot para sa kanya. Yung pangingilid ng luha niya habang nagpapaalam sa amin ni Karen. Galit dapat ako sa kanya kasi iniwan niya kami. Sinaktan niya si nanay at naging dahilan pa siya para mapunta sa panganib ang baby natin. Hindi ko kayang makitang nalulungkot si tatay. Niyakap ko siya. May muwang pa rin pala sa puso ni Chloe si Tito Diego. Kahit na naging malaki ang kasalanan sa kanila ng kanilang ama, ay hindi pa din niya maiwasan na makaramdam ng pangungulila sa kanya. Hindi man aminin sa akin ni Chloe, alam ko na kaya niyang patawarin si Tito Diego. Kahit ano pang nagawa sa inyo ni Tito, mahal niya kayo at ganun ka din sa kanya. Pinipigilan mo ang sarili mong mapalapit ulit kay Tito kasi natatakot ka na baka sa pangalawang pagkakataon iiwan niya kayo. Patawarin mo na siya, Chloe. Katulad ng pagpapatawad mo sa akin. Hindi man siya naging mabuting asawa kay nanay. Naging mabuting ama naman siya sa inyo. Bumabawi siya sa lahat ng pagkukulang niya. Mahabang pahayag ko. Alam ko yun, Anthony. Pero hindi ko pa kayang sabihin sa kanya na pinapatawad ko na siya.
Nakatatak na sa isip ko na inuwanan niya kami kasi hindi niya kami mahal. Ayoko maranasan din yun ng anak ko. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi ko kayo pababayaan, Chloe. Palalakihin natin ang sabay ang anak natin. Paano kung dumating ang araw na iwan mo ako? Umiling ako. Hindi ko yun gagawin. Kahit ipagtabuyan mo pa ako, babalik pa din ako sa'yo. Ganun kita kamahal. Matagal din ako naghintay sa pagbabalik mo. Hindi ko nasasayangin yung chance para bitawan ka ulit. Napaiyak na si Chloe. Shh. Tama na't baka mapaano si baby. Sorry. Hindi ko maiwasang maiyak. Namayani ang katahimikan. I kiss her. I love you, Chloe. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala si Chloe. Napangiti ako. Walang oras at araw na hindi sumasagi sa isip ko si Chloe. Kaya nung nagkaroon ako ng chance na iparamdam sa akin niya na kaya ko na ipaglaban siya, ay sobrang saya ko. Muli kong nakasama ang asawa ko at ngayon nabuntis siya sa anak namin. Mas lalo magiging masaya ang pamilya namin. Pagkatapos kong marinig ang usapan na mag-ina, lumabas na ako sa pinagtataguan ko. Kumuyom ang kamao ko sa labis na galit na nararamdaman. All this time, ginagago na ako na mag-ina. Hindi ko akalain na ikaw ang nasa likod ng paghiwalayan namin ni Yukino. Amelia. Nanlaki ang mata ni Amelia. Tila tinakasan ng hininga ang babaeng sumira sa buhay ko. Kanina ka pa, Diego? Aligagang anya. Ngumisi ako at agad siyang ginawaran ng sampal. Agad na pumagit na sa amin si Jane. Umalis ka dyan, Jane. Masama ang tingin na ipinukol ko sa kanya. Dad, please. Enough. Tinula ko si Jane dahilan para lumayo siya sa akin. Agad ako lumapit kay Amelia at sinakal siya. Walang makakapigil sa akin. Alam mo, ang hirap ko. Yung sakit na akala ko niloko ako ng asawa ko. Anong ginawa ko sa'yo para gawin mo sa akin to, Amelia? Halos hindi na siya makahinga kaya binitawan ko na. Agad siyang dinaluhan ni Jane. Mahal kita, Diego, kaya ko yun ginawa. Napailing ako at galit siyang tinitigan. For almost 20 years, Amelia, wala ko sa tabi ng mga anak ko dahil sa ginawa mo. Araw-araw iniisip ko kung kumusta na ba sila. Kung ano nang lagay nila. Hindi ko alam na ikaw nasa likod na lahat ng ito. Sinira mong pamilya ko. Galit kong ani dito. Kung bibigyan ako ng isang pagkakataon, Diego, gagawin ko ulit ito, maging akin ka lang. Susugurin ko sana siya pero agad na humarang si Jane. Dad, please. Ayusin natin to bilang pamilya. Umiiyak na siya. Napakawalang hiya ni Amelia. Wala man lang pagsisisi sa mga masamang ginawa niya sa amin. Nagawa ko sakta ng asawa kong si Yukino at ang dalawa kong anak sa pag-aakalang niloko ko ng asawa ko. Maraming nasayang na panahon para makasama kong pamilya ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang maayos ang lahat kung lahat sila'y galit sa akin. Hindi na maayos pa to, Jane. I decide na tuluyan ko ng putulin ang relasyon namin ni Amelia. Kung sa umpisa pa lang ginamit ko lang siya para makalimutan ko ang asawa ko. Kahit kailan naman hindi siya nawala sa buhay ko. Dad, huwag naman ganito. Pakiusap ni Jane. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Mahal kita, Iya. Kahit hindi tayo magkadugo. Ikaw pa rin ang princess ko, okay? Hindi magbabago ang pakikitungo ko sa'yo. Gusto kong lumagay na sa tahimik. Humagulhol si Jane. Hindi ko tunay na anak si Jane. Bunga siya ng dating kasintahan ni Amelia. Ako ang tumayong ama niya nang makapagrelasyon ako kay Amelia. Parang tunay na anak ko ng pakikitungo ko kay Jane. Kahit na siya ang dahilan kung bakit nasaktan ko ang panganay ko. Hindi mababago na mahal ko sila ng pantay-pantay. Nang malaman kong ginawa ni Jane, kinausap ko siya ng masinsin at pinamukha sa kanya na wala na siyang pag-asa pa kay Anthony. Dahil kahit kailan ay mahirap kunin ng taong sa umpisa pa lang ay hindi na dapat sa'yo. Kailan mo pa nalaman? Umiwas siya ng tingin sa akin. Alam niyan, tinutukoy ko. Sumagot ka, Jane! Napasigaw na ako sa galit. Bago dumating dito si Karen, narinig ko na sinabi ni Mom sa kaibigan niya. Panimula niya. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Tumitig siya sa mga mata ko. Ayoko masirang pamilya natin. Please, Dad. Huwag mong hiwalayan si Mommy.
Alam kong mali ang ginawa niya pero mahal ka niya. Hinawakan ko siya sa magkabilang kamay. Anak, kahit ano pang rason ni Amelia, mali pa rin ang ginawa niya. Niloko niya ako ng matagal na panahon. Hindi ako nakasama ng mga anak ko dahil sa ang akala ko'y pinagpalit ako ni Yukino. Oras na para itama ako ang lahat. Huwag ka nang umasa na mabubuo ulit ang tiwalang sinira niya. Tahimik na umiiyak sa gilid si Amelia. Minahal mo ba ako, Diego? Wala akong maramdaman na guilty or awa sa kanya. Gusto mo ba talagang marinig, Amelia? Alam mo sa umpisa pa lang kung anong totoo. Mas lalong humagulo-hulo si Amelia. Minahal kita, Diego. Umasa ako na mamahalin mo rin ako. I'm sorry to say this, but I already told you before na hindi na ako magmamahal pa ulit. Ikaw ang pumilit na sarili mo sa akin. Pinabayaan kitang tumira dito at maging ama ko ng anak mo pero hanggang doon lang yun, Amelia. Si Yukino pa rin ang mahal ko. Alis na ako. Iniwanan ko na silang mag-ina. Narinig ko pang pagtawag nila sa akin pero hindi ko na sila pinakinggan pa. We need to talk. Sumunod ako kay Dad sa office niya. Naupo ako, tinintay siyang magsalita. I want to inform you na wala ng property si Diego. May tinira siyang 2 hotel na nakapangalan sa 2 apo ko. Kahit yung mga natitirang business niya. Tumango ako. Hindi ka ba nagsisisi, Yukino? Napaisip ako. May pagsisisi nga ba ako? Mali ang gumanti at nadala lang ako ng labis na sakit kaya ako iyon nagawa. Hindi pa rin tama na gumanti ako dahil hindi lang ako nasasaktan, pati na rin ang 2 anak ko. Ang gusto nila ay makapagpatawaran kami ni Diego. Ang asawa ko na matagal kong hindi nakasama. Hindi ko alam, Dad. Ang gusto ko nung una gumanti. But now, I don't know anymore. Nahirapan kong sabi, this is your choice, Iya. Paalala ni Dad. I know that. Yumuko ako. Ang daming pumapasok sa isip ko. Nag-usap pa kami sa office ni Dad. Nang matapos ay agad ako nagpunta sa living room kung saan nandoon si Karen. Anak, saan ka pupunta? Nakabihis kasi siya at hawak niya ang car keys niya. Nay, pupuntahan ko lang po si tatay. Kailangan niya kasi ako. Nagmamadaling paalam niya. Ha? Bakit? Ano nangyari? Yumakap siya sa akin, tumalik sa pisngi. Mami, ako na ipaliliwanag sa'yo, Nay. Alis na ako. Tumakbo na siya palayo. Mag-iingat ka. Habol ko pa. Ano kayo nangyari? May masama bang nangyari kay Diego? Dumating si Chloe kasama si Anthony. Nakikita kong bumabawi talaga ng husto si Anthony sa pagkukulang niya kay Chloe. Masaya ako dahil sa wakas ay nakikita ko ulit ang totoong ngiti ng anak ko. Tanging si Anthony lang ang nakakagawa nito sa kanya. Nay, yumakap sila sa akin. Si Karen. Luminga siya sa paligid at tinanap ang kapatid. Pinuntahan niya ang tatay mo. Sagot ko. Bakit daw? Naupo kami sa sofa. Hindi niya sinabi kung bakit. Nagmamadali siyang umalis. Tumangutango si Chloe. Pati siya'y nag-aalala at bakit kailangan makita ni Karen ang tatay nila. Pagdating ng hapon, nakauwi na si Karen at kasama nito si Diego. Nagkagulo dahil sunugod siya ni Dad. Hindi pa nakakalimutan ni Dad ang ginawang pananakit sa akin ni Diego. Pinaglayo namin sila kaya kasama ko siya ngayon. Ano bang ginagawa mo dito? Inis na saad ko. Nagulat ako sa sunod niyang ginawa. Lumuhod siya sa harap ko. Tumayo ka, Diego. Winaksi niya ang kamay ko. Nandito ka ba para magmakaawang ibalik ko sa'yo lahat ng kinuha ko? Umiling siya bilang sagot. Gusto kong humingi ng tawad sa mga kasalanan ko sa'yo. Anya tumingala para titigan ako sa mata. Agad akong umiwas ng tingin. Hindi ko kaya makita siyang ganito. Alam kong huli na. Dahil nasira ko ng pamilya natin pero gusto kong malaman mo. Na sobra akong nagsisisi dahil hindi ko man lang pinakinggan ng totoo. Naging bulag ako sa katotohanan. Sa katotohanan na pinagpalit mo ako. Hindi niya inalis ang tingin sa akin habang may luha sa mga mata niya. Ngayon ko lang nalaman na si Amelia nasa likod ng pagsend sa akin ng mga litrato na may kasama kang lalaki. Nagpaniwala ako sa sulsol niya. Kaya hindi na kita binalikan pa. Pati ang mga anak natin pinabayaan ko.
Sobra kasi akong nasaktan. Alam mo kung gaano kita kamahal, Yukino. Hanggang ngayon, ikaw pa din ang babaeng minahal ko. Hindi ko maiwasang maluha habang pinapakinggan siya. Naging tanga ako dahil ilang taon ako nagpaloko kay Amelia. Marami ako naging pagkukulang sa'yo at sa mga bata. Wala ako ng mga panahong naghihirap kayo na ang kailangan mo ng masasandalan. Patawarin mo ako, Yukino. Hindi ko na maibabalik pa ang lahat. Alam kong hindi na maiayos pa ng sorry ko ang lahat. Kahit hindi mo na ako patawarin, naiintindihan ko dahil walang kapatawaran ang ginawa ko sa'yo, pero gusto kong malaman mo na minahal kita at walang nagbago. Hindi ako nandito para makapagbalikan sa'yo. Ang tanging gusto ko lang sabihin ay ang totoong nararamdaman ko. Sapat na sa akin na malamang masaya ka na. Naluha ako. Akala ko'y kaya ko maging matagal sa harap niya. Hindi ko akalain na sa Amelia may kagagawa ng lahat. Pareho kaming biktima kung tutuusin ni Diego, pero hindi pa din yung sapat na dahilan para iwan niya ako at bumuo ng sariling pamilya na kasama sa Amelia. Hindi pa kita kayang patawarin, Diego. Tumango siya at tumayo. Hinawakan niya ang kamay ko. Hihintayin ko ang araw na mapapatawad mo na ako. I guess this is the end, he said. I bitterly smiled.